Ang ating vlog ngayon ay yung nahatid na. So ito yung kinabukasan ng vlog ko, ito yung sinundan ito. So panoorin nyo yung isa kung hindi nyo pa napanood, tapos mag-like, follow, subscribe na rin kayo. Okay, i-ring nyo rin yung, yung notification bell para maabangan nyo yung mga susunod. Itong series na to, maganda to guys. So ito yung buong pagsa-setup natin ng aquarium. So ngayon na-deliver na yung rack natin. So ito guys yung rack ng, ng 20 gallons. Ayan, galing kay CJ. So kung gusto niyo umorder ng ganyan, PM nyo lang siya. Lilink ko yung Facebook niya dyan sa comment section. Nakalink so i-click nyo na lang. Tapos ito, yung mga 20 gallon tanks natin, yung hinatid dun sa previous vlog ko. Ayan, lilinisin natin yan. Ayan, so may tutulong sa atin. Tapos ngayon, ang goal natin ay ilinya yung tubig. Maglilinya tayo ng tubig simula doon hanggang dito sa may bukana. Ayan, so yun yung gagawin ko. Bumili ko ng hose, 1/2 na hose, 21 metro. Ayan, hindi ko lang mura yun pero mukhang maganda namang klase. Kaysa dun sa nabili ko sa Shopee, yung ginamit ko dito. Ayan. So ang gagawin ko muna, pinatay ko na yung gripo. So maglilinya ako ng tubig, gagamitin ko hose lang, hindi na PVC. Kasi mahirap magdikit eh. So yung hose, kapag ka naikabit ko yung dulo, ipagagapangin ko na lang hanggang doon. Ayan, hanggang doon sa dulo. Ayan lang, basic na basic lang. So ang gagamitin natin ngayon ay mga ganito lang, mga fittings lang, yung easy kabit lang. Ayan, so inko, baka naman. Ayan, so yun ang gagamitin natin. So ngayon, susubukan natin itong fittings na to, brass na fittings. Ayan, yun lang din yun. Ito lang din yun. Pero brass. Sabihin, hindi kinakalawang. Alam ko, di kinakalawang to eh. Ayan, so ganito lang din yun. Pero hindi kinakalawang. 20 lang kasi, sinubukan ko lang. Kinabit ko lang siya sa coupling. Ayan, ito yun oh. Ito yun. So meron tong dalawang klase. Yung isa nasa loob yung thread. Yung isa naman ay nasa labas yung thread. Ayan, nasa labas yung thread. So pwede nyo gamitin ito sa mga coupling. Ayan, katulad ng ginawa ko dito. Ayan, so ito, kaabit natin dito yan. Dito, ganyan. Ayan. Kita ba? Ayan, ayan. So dilinyahan ko to dito pababa. Paradaanin natin dito yung hose. Ayan, dito. Ayan. So hose na nga siya, pero syempre kailangan ko i-bend para hindi malupi yung hose, hindi magbara. So yun siguro yung cons ng paggamit ng hose sa mga corner. So kailangan wala siyang sharp corner. Ayan, kasi kung mag-PVC kasi ako guys, may mga biga. Ayan yung mga posting na nito. Ang pangit kapag pag pinibisi ko tapos hindi ko siya nilagyan ng mga elbow. So papangit, kaya hose yung gagamitin ko. Yan, at saka i-try lang natin. Sa susunod na natin problemahin, may bago pa tayong vlog sa susunod. Ayan, so yun lang. So gagawin ko muna to. Hindi ko kayang i-video kasi mag-isa lang ako. So next time na lang. So pakita ko sa inyo yung output mamaya. So, na-connect ako na tong PVC. Ayan, so meron tayong connection dyan. Kinaibahan lang, nauwi din ako sa sa pag-PVC nung gilid. Ayan, hindi matanggap ng kalooban ko na hose. Ayan, tapos pero dito sa dulo nilagyan natin ng hose connector. Ito nyo? Ayan, hose connector. Tapos meron tayo dyan gripo. Ayan, gripo. Hose connector lang yan. Ayan, kasi hindi pa naman to final. Hindi pa to final, kaya ganyan na lang muna. Tapos titingnan ko kung ano yung susunod natin na gagawin. Siguro yung air naman, yung air system. Kaso wala na akong PVC kaya bibili muna ako. Update lang mga boss. So ito, meron na tayong 3 na linis. So nagpatulong na ako ng maglilinis. Ayan, kasi merong helper ngayon dito, Kuya Doro. Ayan, so 3 na yan, tapos lilinisin. Doon nililinis oh. Sasabunin lang ng Joy. Tapos konting sponge. Matanggal lang yung lagkit, yung sa residue ng glass. Kasi kukumpletuhin natin yan ngayong araw. Tapos kunin namin mamaya yung yung replacement doon sa Bustos. Mga boss, so ito gabi na guys ng Sunday. Nakauwi na kami, na-pick up ko na rin tong last na 20 gallons tank na kay Ella Cruz. Ayan, so Bustos, Bulacan ko siya nabili guys. Ella Cruz Secret Shop. So ayun, so sikat pala yun dati. Kailan ko lang siya nalaman, this year lang. So dati na pala yun na tindahan, supplier ng mga mga fish keeping na na gamit, tsaka mga isda. Meron din pala siya. Ayun, so ito guys, kumpleto na. Bukas ko na gagawin tong last na 20 gallons. Tapos update ko na lang kayo sa Facebook at tsaka sa YouTube. Magpo-post ako ng shorts para i-update kayo kung ano yung mga gagawin natin. So next step natin dito,
magana tayo. Air system, tapos sponge filters. Meron akong 8 sponge filters pa. At tatry ko na gamitin mga bago eh. Yan, pero meron pa ako dito yung mga binalawan ko na nakaraan. Tapos meron pa ako sa likod mga pwede nating linisin. Yan. So next natin talaga bukas is air system. Kasi gusto ko na talaga ma-setup lahat to. Tsaka i-maximize yung yung pag-grow out natin dito. Tapos meron ako ilang pump guys na malalakas. Kaya gagamitin ko dito sa taas. Mga 20 watts yun na mga filter na nabili ko sa Shopee nung sale. So susubukan natin dito sa taas. So sobrang ganda guys. So yung tanks natin kay Ella Cruz, tapos yung racks natin kay CJ. Ayan, so PM nyo lang. So lalagay ko lahat yung Facebook nila dyan sa baba. Okay. So ayan yung racks guys. Okay naman. Tapos bumili tayo ng rubber feet sa Shopee. Tapos nilagyan ko na epoxy para yung tubig hindi mag-pool sa ilalim. Ayan. Nilagyan natin na epoxy. Nabibili sa Shopee yung parang pinupuna sa mga concrete, mga ganun para maging waterproof. Kasi kapag hindi natin nilagyan nun, baka yung tubig mag-ipon dun sa ilalim. Ayan. So yan lang naman yung update natin. So ngayong gabi, tatry ko magpuno pa ng tubig. Siguro kahit 2 tanks pa. Kasi kaninang hapon, sobrang hina ng tubig. So yun na yung susunod natin. Yun pa isa guys, epic fail. Simula kahapon, nakalimutan pala namin yung takip ng aquarium. Ayan, so hindi ko nahingi dun sa nag-deliver. Tapos nung palis na kami, sinabi rin ni sir na nakalimutan daw namin yung nagagawa na aquarium dun kay Ella Cruz. Ayan. So ayan na guys, yan na yung finished product natin sa mga aquarium. Kompleto na lahat. Leak test, kailangan natin matapos talaga eh. Teka lang. Ayan. Tapos guys, sinukat ko dito, pwede pa tayong maggawa ng isa pang kasinlaki nun dito. Kaya lang iniisip ko kung sulit ba kung 20 gallons din dito kasi sayang ang space. So titingnan natin kung breeder or grow out yung ilalagay natin kasi meron na tayo nito. Ayan. So sobrang strong na grow out nitong setup natin dito kasi 200 liters ang isa nito. Okay, equivalent ang isa nito. Kasi ito ay 160 plus yung filter natin, yung volume ng tubig nun, all around around 200. Ayan. So ayusin natin ulit yan. Niligpit lang muna natin ngayon. Tapos set up natin ulit yan lahat. Okay. So ito, gumagana na rin pala yung gripo. Na-testing mo na. Nilagay natin gripo dyan. Ayan, lakas nga eh. So ayan, ipepesto yan kung saan. Kasi hindi ko pa siya pinix. Ayan, yun lang ginamit ko dyan. Oh. Ito guys, oh. Ayan, oh. So yun din yung sa kabila. Ito, makita ko sa inyo. Oh, ayan oh. Di ba? Ayan, so naipepesto siya ulit. Ayan, so yun yung gagawin natin sa mga susunod. This week talaga pagaganahin natin to. Yun guys, hindi ko na in-adjust ito yung compressor natin. Ayan, compressor natin. Alam ko ano to, Reason eh. Reason niya na 50 watts or 54. Nakalimutan ko ilang LPH yan, yung liter per hour. Guys, kapag kukuha kayo ng compressor, hindi watts ang labanan dyan guys. Yung capacity niya to pump air at saka yung pressure. Kaya wag watts yung basihan nyo. Pero magkakaimuka naman yung specs nila. Pero sa per brand, meron silang pros and cons tulad ng pressure at saka kung gaano kalakas yung kung gaano kadami yung napoproduce nila na liters of air. Ayan. Okay, so yun na. Pagod na ako guys. Papahinga muna tayo. And then upload ko to ngayon, edit ko. Tapos abangan nyo yung susunod natin mga update dito. So maaaring mga shorts na lang yung pakawalan sa YouTube para mabilis nyong makonsume. And malaman nyo kung ano yung mangyayari. So ayun, don't forget to like and subscribe and ring that notification bell para updated kayo sa mga kwento natin. Okay, so maraming salamat guys sa panonood. Don't forget to like and subscribe and ayun, kita tayo sa susunod na video.